everyone! Kumusta kayo? So, ayan, panibagong video, panibagong topic tayo ngayon. So, napanood ko yung video ni Vice Ganda about sa breadcrumbing kind of people or persons or relationship. Sa topic niya is yung parang kayo pero hindi. Gusto mo siyang magstay pero ayaw mong pahalagahan. Ayaw mong i-let go pero ayaw mong i-pursue. Parang ganun kasi yung dating sa akin noon. At saka yes, nag-i-exist talaga siya magpahanggang ngayon at maraming persons or tao na nasa ganong sitwasyon na in relationship. Admit nyo or hindi, pero be aware sa sarili nyo at sa partner nyo. Video na to is para dun sa mga magkarelasyon na nasa ganong sitwasyon na hindi nila aware na ganon na sila or ganon na yung sitwasyon na meron sila. So, naisip kong gawin tong video na to. Last time ko pa napanood yung video so hindi ako makaisip or makahugot ng mga sasabihin about dun sa video na yon. Pero this time, one of my friends called me and asked help. At isa nga to sa topic namin. So, naisip ko gawa ng video to spread awareness doon sa mga in relationship na ganun yung sitwasyon pero hindi sila aware na ganun. Hindi nila napapansin na ganun yung partner nila. Yung in relationship kayo na tipong kayo at habang kayo, pag okay kayo, baliwala ka dun sa partner mo. Ang dami niyang ini-entertain na ibang bagay or pinagkakabisihan na ibang bagay at wala siyang panahon para sa inyong dalawa. Pero pag dumating yung time na mayroon kayong mga issues, problems sa isa't isa, gumagawa siya ng way para magkaayos kayo. Gumagawa siya ng way para ma-win back ka. Pero pag okay kayo, feeling mo, hindi kayo umuusad. Feeling mo nandun pa rin kayo. Hindi kayo nag-change in a good way or hindi kayo nag-step forward sa relasyon na meron kayo. Feeling mo, hindi umuusad yung relasyon na meron kayo, 'di ba? Kasi yung relationship, hindi lang yan naka-stick sa isang bagay or sa isang situation. 'Di ba pag ligawan moments, pag courtship, iba yung kilig, iba yung saya, iba yung pagmamahal, ramdam nyo yung isa't isa. Pero habang tumatagal yung relationship, there's changes at umuusad din yung relasyon na meron kayo dapat. Pero ang pangit kapag umuusad yung relationship nyo tapos nagsi-separate ways na kayo. Nagkakanya-kanya na kayo. Hindi na kayo nagkakaisa sa mga bagay na gusto nyo. Hindi nyo na napag-uusapan yung mga bagay na ayaw nyo at gusto nyo. 'Di ba? Umaabot kayo sa ganung point at doon pumapasok yung breadcrumbing na sinasabi nila kasi kapag may issues na kayo at hindi nyo napag-usapan yan, isa sa inyo hahanap ng mag-entertain, hahanap ng mapagbabalingan, magda-divert siya ng ibang attention sa ibang bagay. And then, kapag yung tao or isang pagbibigyan niya ng attention is ibang tao, so maglalaan siya ng oras doon at panahon, 'di ba? So ibig sabihin, pag na-entertain siya nun at mayroon pa siyang issue sa isa, so paano niya ayusin yun? Paano maayos yung sa inyo kung nakabaling na sa iba yung attention mo? And then, kapag naging issue sa inyo ulit yun, panibagong problema, magpapatong-patong na yung issues na meron kayo. Hindi nyo na naresolbahan yung umpisa, nagkaroon pa ng panibago, tapos dadami pa yan ng dadami kasi yun nga, hahanap ka ng pagbabalingan ng iba't ibang bagay na nangyayari sa inyo. Which is, ang tama lang namang paraan dun is mag-usap kayo at ayusin kung anong meron kayo. Pero kasi, yung iba sa atin, umiiral yung pagiging ma-pride natin or yun nga, yung pagdami ng dahilan, reasons at iba pa. Yun yung nagdudulot ng breadcrumbing. Kasi, kapag nandun na tayo sa point na napagod na tayo magpaliwanag, nagsawa na tayo sa sitwasyon na ganun, ang gagawin natin, yun nga, lalaylo tayo dun sa tao
maghahanap tayo ng panibagong pagbabalingan ng atensyon. Magdo-divert tayo sa ibang bagay. Tapos pag pakiramdam natin na parang bakit ganun, parang baliwala na ako sa kanya, gagawa na naman tayo ng paraan para mabalik yung tao ngayon. Pag nandyan na, hanggang sa ganun na yung sistema nyo, parang dun na papasok yung hindi na nagpa-progress yung relationship na meron kayo. So, ayun, hindi mo sa partner na mga ganun, hindi nyo napapansin na nagiging ganun na kayo, nagiging manipulative na kayo, kakagawa ng reasons at excuses, paghahanap ng mapagbabalingan, nagiging manipulative na kayo about dun sa mga issues or certain problems na mayroon kayo to cover up. Yung tipong, ito yung issue nyo, yung hindi nyo pagkakaunawaan, tapos gumawa ka ng panibagong pag-aawayan nyo, or nagkaroon kayo ng panibagong pag-aawayan nyo, to excuse again, gagawa ka ng panibago. Hanggang sa dumadami na, hanggang sa, ayun na, nagiging manipulative ka na wala sa, wala sa, ito, na hindi mo namamalayan. Just to prove your partner na okay kayo, panibagong issues yung gagawin, yung mangyayari. Alam mo yon, yung tipong, pati yung taong kakausapin mo in times na kailangan mo ng kausap, syempre paglalaanan mo yun ng panahon. So pag nasanay ka, hanap-hanapin mo yun. So paano yung partner mo? Pagsasabayin mo, 'di ba? Yung attention na ibibigay mo sa kanila mahahati hanggang sa magkakaroon kayo ng mga issues sa isa't isa. Nagiging manipulative ka na in that way pero hindi ka aware. Kasi gusto mo lang matakasan yung kung anong issues ang meron kayo. Yun. So, sana maging awareness sa atin yung sinabi ni Vice at yun, yung issue na yun. Kasi marami talagang nasa ganun sitwasyon na hindi alam na ganun na pala sila. Being manipulative minsan kasi parang hindi natin sinasadya. We just want to escape sa problem na meron tayo. Gagawa tayo ng panibagong excuses, panibagong pag-uusapan, panibagong reasons to cover the original issues na hindi natin nabigyan ng attention para ayusin. Hanggang sa magkakamali ka na naman ulit, tapos gagawa ka na naman ng panibagong excuses. Pati yung mga taong nag-e-entertain sa'yo, pati yung mga taong hinihingian mo ng advice, ginagamit mo na din sila. Isa na rin sila sa mga excuses mo. So, dahil doon, nagiging manipulative ka na. Ang masama, hindi ka aware na ganun ka. So, ang dami mong nadadamay na tao, imbis na ikaw lang at yung partner mo lang yun. So, yun lang. Sana may naintindihan kayo. Thank you sa panonood.